kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ATI. Kayo po ay nakikinig sa ating programang Ugnayang ATI, natin sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang Capacity Builder, Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama sa araw na ito. Ako po si Johnny Nasares. At ako naman si JR Batad. Nanda magatid po na bakabulang talakayan at inspirasyon sa inyong lahat. Binabati rin natin, partner, ang ating mga masisipag na magsasaka, extension workers, mga kababaihan at kabataan sa agrikultura, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. At syempre, binabati na rin po natin isang pasasalamat din po sa mga katuwang po nating ahensya, lalo-lalo na po dyan sa may Department of Agriculture Regional Field Office number 2 sa pamumuno po ng ating pong Regional Executive Director, Dr. Rosemary G. Aquino. At syempre, hindi rin po natin nakakalimutan at na gusto rin po nating pasalamatan ang ating mga katuwang mula sa state universities and colleges, provincial, municipal at city agriculture offices. Kayo po talaga ang tunay na bayani ng ating bansa. At binabati na rin po natin ang ating po mga LSA cooperators, ang ating po mga magsasaka siyentista at mga local farmer technicians. Kasama po ang NGOs at mga iba pang agencies na partner natin. At syempre, binabati rin natin, partner, ang ating mga kasamahan dito sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 sa pamumuno po ng ating Center Director Dr. Clarice Marayag Alaska. Okay, at magandang araw din po sa lahat po ng mga nanonood sa inyo pong mga Facebook Live at syempre sa mga nakikinig po sa ating mga partner radio stations. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayong linggo nga, partner, ay ang huling linggo po ng ating pagdiriwang ng Filipino Food Month na may temang Connected by Taste, the Filipino Food in the Flavors of ASEAN. Kung saan tampok ang yaman ng ating pagkaing Pilipino mula bukid hanggang hapagkainan at mula lokal na sangkap hanggang sa pandaigdigang impluensya. At syempre kasabay po nito ay ginugulitan nga rin po natin ang High Value Crops Week na nagbibigay daang din po sa kahalagahan ng mga high value crops sa pagpapalakas po ng produksyon, kita at kabuhayan po ng ating mga magsasaka. At syempre, partner, marangkada rin ang ating Agri-Extension on Wheels na direktang nagdala ng teknolohiya at kaalaman sa mga komunidad. Patunay ng serbisyo po ng ATI ay patuloy na umaabot kahit sa mga malalayong lugar. Tama nga, kagatulad nga po nito, napapanood po tayo sa Facebook Live po ng Facebook page po ng ATI at kasabay rin po tayong napapakinggan sa mga partner radio stations po natin kagaya po ng DZDA Radyo Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio, DZTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana, DWRL Lalo 95.1 FM at DWCJ 98.1 FM Radyo Bayanihan ng NIA Region 2. Ngayong huling linggo po ng Abril ay makakasama natin si Sir Vladimir B. Caligran, ang OIC Assistant Center Director at of course ang Chief ng Information Services Section ng ATI Region 2 upang pag-usapan partner ang mga naging highlights ng ating pagdiriwang ng Filipino Food Month at High Value Crops Week. Tama ka dyan. Exciting to, partner, Yeah. At syempre ating din tatalakayin sa ating programa ang patungkol nga po dito sa Sagip Saka na sinasabi po nila. Alamin po natin yan kung paano mo makasali at syempre paano po makatutulong itong Sagip Saka para sa ating pong mga
mangingisda at mga magsasaka. Uy, sa mga magsasaka dyan na nagbabalak pong magbenta ng kanilang mga ani. Tama. Ayan, makinig po kayo dahil magandang balita po itong pag-uusapan po natin together with our OIC Assistant Center Director Sir Vladimir Caligiran. Kaya tumutok lamang po kayo dahil alam ko po na makakatulong po ito. Ito yung Yes. isa sa mga pangunahing programa po ngayon ng Department of Agriculture and of course ang ating mga senators sa Ating mga ahensya, presidente. ang ating presidente at syempre ang ating ahensya ng gobyerno na gustong tumulong, reach out po lahat ng ating mga magsasaka sa kanayunan. Tama ka dyan, partner. At eto nga po sa ating pong mga makikinig at syempre sa pala nga nagtitraining dito po sa ATI ay marami po tayong naikandak ng mga trainings po noong nakaraang linggo at isa na nga po riyan ay natapos po noong Biyernes lamang ito pong Agri-Extension on Wheels po natin dito po sa ATI na kung saan pumunta po sila sa Bayumbong, partner. Oo, dyan sa Nueva Vizcaya State University Bayumbong Campus kung saan nagbahagi ng impormasyon itong ating mga kasamahan mula sa ISS na sa ganun ay mas maiparating pa natin yung mga serbisyo po ng ATI Region 2 kung ano nga itong mga e-extension natin, ano yung mga e-learnings natin, ano yung mga kurso na pwedeng maka-avail ng libre ang ating mga magsasakat mga estudyante po sa mga agricultural students natin dyan sa Bayumbong. At inasahan natin partner sa mga susunod na araw ay mas marami pang mga paaralan, university at iba pang mga lugar ang papuntahan po ng ating e-extension on wheels. Opo, at syempre nagkaroon din po tayo ng training of trainers on dairy goat production and management noong April 13 to 17, 2026. At nagkaroon din ng technical briefing on vegetable production noong April 14, 2026. At ganoon na rin po, meron din po tayong nakandak na Farm Business School for Indigenous People noong April 15 to 17, 2026. At of course, noong April 16 ay nagkaroon po tayo ng kapihan sa kabukiran dyan sa Balansa Farm sa Baggao, Cagayan. Yes, at noong April 20 to 22 ay nagkaroon din po tayo ng training on coconut production and management with good agricultural practices for our coconut farmers. At noong April 20 to 24, 2026 ay nagkaroon naman tayo ng training of trainers on smart greenhouse and hydroponics. Tama, at kasabay po yan ay meron din po tayong training on the design, installation, and operation and maintenance po ng solar power irrigation system o SPIS Batch 2. At same date, April 2020 to 24, 2026 ay nagkaroon tayo ng training on feedlot cattle fattening. So madami po tayong mga naikandak na mga at kasabay po nung nung ating pong pagdiriwang nga po ng Filipino Food Month ay natapos rin po yung Filipino Food Month webinar po natin. At, yung ating cooking show. Tama, partner. At yun, partner, nung April 24 nga ay extension briefing sa NVSU. Tama, partner. At April 27 to 29 ay ating pong nakandak din po ito pong training on feedlot fattening and meat fabrication. At April 27 to 29 po nagkaroon tayo ng training on coconut production and management with good agricultural practices or GAP for coconut. Yes, at meron din po tayong kinakandak po or nakandak po dyan sa Kabagan Isabela na training on chicken layer production from April 28 to 30, 2026 partner. And kasalukuyan po ang extension management for AEWs dyan sa Dinalungan, Aurora Province. Yes, at ganun din po yung training on coconut production po natin and management with good agriculture practices for our coconut farmers from April 28 to 30, 2026. So yun po yung ating mga
tawag dito, mga trainings and Trainings. activities dito po sa ETI Region 2. At kung gusto nyo rin pong makipag-ugnayan, gusto nyo pong sumali sa mga pa-trainings po at activities po namin, makipag-ugnayan lamang po kayo sa inyong municipal or city agriculture offices. At sa huling bahagi ng ating programa, partner, pwede natin siguro nating sabihin or banggitin yung mga trainings natin sa May or sa Yes. first week ng May. Kung para naman sa ganun ay ma-inform yung ating mga magsasaka, yung mga ating mga partner agencies kung kailan ba sila magpapadala ng kanilang Tama, mga partner. empleyado para mag-training dito sa ating opisina. Okay, so ngayong buwan nga po ng Mayo, marami po tayong talagang mga trainings na exciting para po sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. At ngayong May 4 to 6, 2026 ay meron po tayong training on good agricultural practices, GAP for coconut. At kasabay niyan, partner, May 4 to 6 po ang training of trainers on digital farmers program. Yes, at magkakaroon din naman po tayo ng training on certified PGS towards accreditation as an organic certifying body on May 4 to 8, 2026. At sa May 4 to 8 ay 6 to 8 naman, May 6 to 8 ay magkakaroon po tayo ng training on production of coconut products and byproducts for Coconut Farmers Association. At May 11 to 13 ay ang ating training on good agricultural practices GAP for coconut partner. At sa May 11 to 15, magkakaroon tayo ng Transcending Benefits of Consolidation, training of trainers on Agro-Enterprise Clustering Approach o ICA Batch 3. Tama. At meron din po tayong training on production of biological control agents o BCAs used in corn production sa May 11 to 15. At 11 to 15 din, same date, ay magkakaroon po tayo ng training on trainers on digital farmers program for AEWs. Ito yung mga feed center natin, empleyado Okay. natin. At syempre, May 13 to 15, sa mga nakikinig po sa atin, ay meron din po tayong training on production of coconut products and byproducts for Coconut Farmers Association. So, yun po ang ating pong mga pa-training po from May 1 to 15 dito po sa ETI RTC. Ibabahagi naman po natin, partner, yung ating second batch of trainings sa susunod po na pagtatangal ng ating programa. Kaya Tama. tumutok lamang po kayo dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Mga ka-agri, eto na ang siksik, liglig at umaapaw na oportunidad para sa iyo. Gusto mo bang mag-level up ang kita mo sa farm? Say hello sa High Value Crops, gulay, prutas at mga pananim na certified pang malakasan ng kita. Join na sa trainings ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Dito, real talk mong matututunan ang latest agri-hacks, smart farming at legit na diskarte sa pagsasaka. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa pag-asenso ng bawat magsasaka't mangingisda. Sa buwan ng Abril ay ating ipinagdiriwang ang High Value Crops Week. Tara na at makiisa! Sari-saring sangkap man, pagkaing Pilipino. Ang pagmamahal, lasap na lasap. Sari-saring sangkap rin, ang kultura natin. Ang palasang Pilipino, walang kasing sarap. Tinapay, kapkanin at halo-halo, walang kasing sarap. Ang palasang Pilipino, bagnet ng Ilocos at lechong sibong baboy, walang kasing galing ang lutong Pinoy.
At kami po muli ay nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At syempre kami pa rin pong inyong nakasama. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman, si JR Batad. At ngayong araw na to ay may special guest nga po tayo dito sa ating programa, ano? Ating na pong salubungin ng masigabong palakpakan. Parang training lang, no? Ang ating pong OIC Assistant Center Director dito po sa ATI Region 2, si Mr. Vladimir B. Caligeran. Ayan, magandang araw po sa inyo, Sir Vlad, at welcome po muli dito sa ating Ugnayang ATI. Ay, magandang araw Jolina at JR at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ng Ugnayang ATI. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa. Okay. So, good to see you back, sir, sa ating studio. Yes. Dahil matagal-tagal rin na panahon nung magkaugnayan natin si sir. Sir, alam ko na busy-busy po kayo at alam din po namin na marami po yung event na nangyari po sa mga nakaraang linggo at araw. So bilang pagbabaliktad na po, sir, ano po yung mga pangunahing aktibidad na naisagawa po ng ATI-RTC2 sa pagdiriwang po ng Filipino Food Month at High Value Crops Week po? Tama kayo dyan, dahil lang Abril ay ating pinagdiriwang ang Filipino Food Month o Buwan ng Kalutong Pilipino at noong second week naman ng ating buwan ay ating sineselebrate, ginugunita natin ng High Value Crops Week. So malaki ang role ng Agricultural Training Institute bilang bahagi ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsusulong ng mga programang ito dahil ito ay primarily na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka at nakakatulong rin sa ating mga consumers. So marami tayong mga naisagawang mga activities nitong buwan ng Abril. First ay dahil marami na sa atin ay sa social media, we maximize yung social media natin. Marami tayong ginawang campaign activities in promoting yung Filipino Food Month na may tema tayo ngayon na yung Connected by Taste, the Filipino food in the flavors of ASEAN, and yung ating High Value Crops Week. So sinuportahan natin ang pagdiriwang ng Filipino Food Month sa pamamagitan ng mga iba't ibang activities. Gaya ng nabanggit ko kanina, marami tayong campaign activities sa online at broadcast media. Nagkaroon tayo ng mga information drive, nag-share tayo ng mga art cards, ng mga information materials sa ating social media, and of course ay may mga in-air din tayo ng mga broadcast flags sa iba't ibang radio stations sa lambak ng Cagayan, and of course sa pamamagitan nitong ating programang Ugnayang ATI ay naibabahagi natin yung goal nitong ating mga selebrasyon. Nagkaroon din tayo ng knowledge sharing events kasama si Mami Will in Thailand. Kung napapanood ninyo sa Facebook, siya isang content creator. Siya isang taga Malig, Isabela, pero sa ngayon ay naka-migrate na sila sa Thailand kasi nakapangasawa siya doon, nagkaroon ng pamilya. Ngunit hindi niya pa rin nakakalimutan ang mga lutuing Pinoy na ibahagi at ipatikim sa mga kapamilya niya sa Thailand. At yun yung ibinida natin sa ating knowledge sharing na ito, na papaano niya nagamit yung mga kinalakhan niyang mga sangkap dito sa Pilipinas. At ito ay kanyang dinevelop na maging para magustuhan ng mga kapamilya niya sa Thailand. Gayon din naman, papaano naman niya ginagamit naman yung mga Thai ingredients kasi yung available doon para makagawa siya ng mga lutuing Pilipino, gaya ng mga dinengdeng at iba pa. So napakalaking napakahalagang gawain nito dahil naipapakita natin with the advent na ngayon ng ating globalization, yung pag-open ng ASEAN trade, ay na maari yung mga produkto natin sa Pilipinas ay pwede rin natin i-export sa Thailand at iba pang bahagi ng ASEAN upang sa ganun ay mapakinabangan din at maibenta natin ng mas malaking halaga, mas mataas na halaga yung ating mga produkto. Okay. So, yun nga po, nagluto rin po siya ng dun sa ating knowledge sharing. Yes, may shinare nagdemo siya ng isang putahe, na kanyang ibinida rin yung mga sangkap ng Pilipino na lasang
Thailand with With a twist. Yes, At of course, speaking of pagluluto, ay nagkaroon din tayo ng Cook Fest sa kasama natin ng mga rural improvement clubs sa iba't ibang bahagi ng Region 2. Nanggaling sila sa iba't ibang bahagi ng Region 2. Meron tayong 5 na competing groups, At nakaangkla pa rin ito dun sa tema ng ating Filipino Food Month, yung pagluluto ng mga putahe na lasang ASEAN pero gamit ang mga lokal na sangkap dito sa Pilipinas. At bilang bahagi rin ito ng High Value Crops Week celebration natin ay ibinida rin sa mga lutuing ito ang mga sangkap na high value crops, mga gulay, mga prutas, na locally available and locally produced dito sa ating lugar. At dito ay itinanghal na panalo ang ating RIC Federation ng Kawayan City. Ayan. At gayon din ang pumangalawa ang Santiago City at ang RIC Cordon. Subalit lahat ng mga sumali rito ay talagang ipinamalas nila yung kanilang makakayahan at yung kanilang angking galing sa pagluluto. Yes po. At natikman nga rin natin yung mga niluto po nila. At talagang masasarap lahat. Actually, kung wala nga sana tayong tatanghaling champion, lahat sila champion, sir. Oo. Kumbaga, yun lamang po, ay meron po talaga tayong natatanging luto talaga na naging outstanding. Okay po. So, sir, ano naman po, ang daming ng mga pa-contest natin, mga activities po natin in celebration ng Filipino Food Month and High Value Crops Week. Ano naman po yung mga layunin ng mga isinagawang online contest at promotional activities na ito? Yes, karagdagan dun sa mga activities natin, kanina yung mga online contest natin. Yes, ito yung meron yung Arubayan Mo, Ibida Mo. Alam Yes, naman natin dito sa ATI Region 2, meron tayong Arubayan Farm na Yes. dito natin pinapakita yung iba't ibang modelo ng backyard gardening na pwedeng gayahin. At ngayon naman, binigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na ibida naman nila ang kanilang mga backyard gardens, ang kanilang mga arubayan. At dito gusto natin na ipakita yung modelo ng Food Always in the Home, or yung faith gardening natin, na kung saan ay ito'y tumutugon sa food security and safety ng bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo na ngayon na marami tayong kinakaharap na mga crisis, yung mga yung giyera sa gitnang silangan, apektado tayo sa pagtaas ng langis at gayon din ang pagtaas ng bilihin. So sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sariling backyard gardens ay maaring mapawasan yung impact nito sa ating mga pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagkukunan ng pagkain, ligtas at sapat na pagkain para sa kanilang pamilya. And meron din tayo yung Veggie Mukbang for Kids, na kung saan ay yung mga bata, mga edad 4 hanggang 7 taong gulang ay ibinida nila kung paano nila kinakain yung kagustuhan nilang kumain ng gulay, di ba? Kasi nagiging nagiging challenge ito sa mga magulang na pakainin ng gulay, nagiging may connotation kasi na yung mga bata ngayon ay puro mga hotdog, sausage, yan yung mga gusto nila. Pero dito, gusto natin ipakita na maraming bata rin ang kumakain ng gulay. At ma-inspire naman sana yung mga ibang bata. Yes, dahil alam mo, marami na rin ng nagpe-Facebook na mga bata. It's not recommended, but gusto natin na may mga ganitong materials na makita sa feed nila. Na sa ganun ay magustuhan din nila yung gulay. Kasi usually kung ano yung nakikita nila sa feed nila sa Facebook, yun yung ginagaya. Or pwede ipakita ni mommy or ni daddy sa kanilang mga anak ito, mga content natin na ito. And lastly, yung agri-pitching. So ito isang online contest rin na ibinida naman ng ating mga magsasaka yung kanilang mga best practices, yung kanilang mga technologies na ina-adapt sa kanilang mga backyard garden o kaya sa mga vegetable gardens nila. Alam naman natin na ang mga magsasaka dito sa Pilipinas ay very creative yung mga yan, matatalino, mahuhusay.
they are very innovative. So kung may mga technology silang natutunan, ay ina-adapt nila ito at kung minsan ay binibigyan nila ng twist, nile-level up nila, nag-innovate sila upang ma-address yung kanilang specific problem. Yes. At yan yung gusto natin na maibida rin, maibahagi sa ibang magsasaka na yung mga adoption strategies nila, paano nila nilocalize, paano nila inadapt sa kanilang local condition yung mga technologies na to, na in-address nila para kung sakaling may magsasaka na the same yung problem dun sa nag-agri-pitch na yung pwede niya rin gayahin ito o kaya ay mas paunlarin pa, pagandahin pa yung mga teknolohiya. So basically ito ay parang bahagi ng ating knowledge management strategies para ma-capture yung mga local and indigenous knowledge, mga local practices ng mga farmers natin at ma-share din ito sa mga magsasaka dito sa lambak ng Cagayan na nakakaranas ng parehong kondisyon. Okay, sir. So, talagang napakarami, partner, dun sa mga ginawa po natin. So, sir, paano po nakatulong yung mga aktibidad po na ito sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapahalaga sa high-value crops at lutuing Pilipino? Yes, So, mahalaga na yung, gaya ng nabanggit ko kayo, mahalaga na makapture natin ito mga indigenous knowledge, ito mga practices na ito upang sa ganun ay maibahagi rin natin sa mga kapwa magsasaka na kung saan ay maaari nilang gamitin upang matugunan yung mga problema din nila na nararanasan. Na in this manner ay itong mga researches natin, itong mga natuturo sa kanila ay na-enhance o nakahasa palalo sa pamamagitan ng mga local adoption sa ating mga magsasaka. And of course, yung sa ating Filipino Food Month, yung pagpo-promote natin ng mga local na sangkap, yung mga local ingredients, ay mahalaga dahil kailangan nating suportahan ang mga magsasakang Pilipino. Sabi nga natin ay buy local at support local. Meron kasi tayong perspektibo yung ibang Pilipino na kapag local ay, yun nga, yung local hindi maganda, but local produce dito sa Pilipinas, marami naman na tayong mga mekanismo para masabi na dekalidad ang ating mga local produce, gaya na lamang ng mga certification active processes natin, systems natin, gaya ng GAP, ng PGS, yung mga yan, So, tangkilikin natin ang sariling atin. Yes, tama po yun. At yun talaga, yung tipong sa atin din po, na tayo sana yung talagang nagpo-promote, nagtatangkilik ng ating produkto. Parang tayo pa mismo yung umaayaw, nagsasabi na huwag bilhin ito. Yes. Which is, sana dapat tayong Pinoy ay, kung ipinagmamalaki natin sa ibang bansa, mas ipagmalaki natin yung mga produkto natin dito sa Pilipinas. Para mas makilala pa sa ibang bansa. Tama kayo dyan. Oo, kasi yung mga natin, actually yung mga turista po muna natin na pumupunta dito. Na-enjoy nila. Na-enjoy nila. Yes. At sila po mismo yung mga nagpo-promote sa mga kababayan din nila sa ibang bansa. So why not tayo din, mga Pinoy, ay i-promote din po natin dito. Okay po. So paano naman po ito isinusulong ng patuloy na isinusulong ng ETI ang paggamit po ng lokal na produktong agrikultura at pagsuporta po sa ating mga farm enterprises? Marami tayong mga programa para matulungan ng ating mga magsasaka specifically sa capability building, sa mga training activities natin. Meron tayo ngayon yung trainings ng ICA Agro-Enterprise Clustering Approach na kung saan ay tinuturuan natin ng ating mga magsasaka na magkaisa sila upang sa ganun mas kakayahan silang makipag-negotiate sa pagbebenta ng kanilang mga produkto at mas mabenta ito sa mas magandang halaga, mas magandang presyo. And of course, tayo sa ATI ay pinopromote din natin yung mga local produce natin sa pamamagitan ng mga, for example, sa mga pa-trainings natin, yung mga sa catering services natin, dapat ang mga sineserve nila ng ating mga caterers sa mga trainings natin, sa mga activities natin ay yung mga locally produced. So, nire-require na natin yan.
hindi lang sa ATI but sa lahat ng ahensya ng Department of Agriculture ay meron tayong memorandum on that na kailangan tangkilikin, ano, yung mga produkto ng ating mga magsasaka. And of course, ay yung ating mga exhibits, meron tayong Agri-Asenso na sinasalihan na pinopromote natin. Dinadala natin ang mga produkto ng ating mga learning sites for agriculture, mga FCAs natin sa Metro Manila, ano, dahil may annual Agri-Asenso exhibit ang buong ATI at doon natin ibinibida at pinopromote ang mga produktong ito. And ngayon, lalong-lalo na at ginagamit na natin ano yung Sagip Saka program. Yung Sagip Saka bilang mekanismo sa pagbili ng mga produkto ng ating mga magsasaka ay mas naging competitive na sila dahil nakakabenta na sila sa atin sa gobyerno. Okay. Alright. So, speaking of Sagip Saka, ano, mas papalawakin pa po natin kung itong Sagip Saka na sinasabi ni Sir Vlad na makatutulong talaga para sa ating pong mga magsasaka, lalo-lalo na po sa inyong mga produkto, ano, para mas maibenta po ninyo at makilala sa merkado. Yung mga agripreneurs natin. Yes, okay. Kaya naman, maraming salamat Sir Vlad. Ano, makakasama ka pa rin po namin mamaya sa part 2 ng ating programa. At syempre sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa ating programa, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga viewers natin from Facebook Live. Yung mga patuloy po na nagko-comment, nagpapa-shoutout. Maraming salamat po sa support. Yes, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, manatili po kayong tumutok dahil kami po ay magbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log-on at mag-enroll sa aming e-learning portal www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ATI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Kabataan, this is your sign! Hindi lang sa city may opportunity. Kahit sa farm, pwede kang mag-shine. Sumali na sa mga programa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2 para sa young farmers at agri-entrepreneurs. Learn skills, earn income, at maging part ng bagong henerasyon ng magsasaka. At guess what? Hindi lang local ang oportunidad dahil pwede ka rin makasali sa local at international internship programs kung saan mas lalawak ang iyong kaalaman at experience sa agrikultura. Kaya tandaan, farm smart, not hard. Gawin mong negosyo ang agrikultura. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI para sa kabataang agri-ready. Sa buwan ng Abril ay ating ipinagdiriwang ang High Value Crops Week. Tara na at makiisa! At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At kasama pa rin po natin ang ating OIC Assistant Center Director, ang Chief po ng Information Services Section, Sir Vladimir Caligiran. Sir, tuloy po natin yung nating kwentuhan kanina. So Sir Vlad, ano po yung Sagip Saka program at bakit ito mahalaga para sa ating mga magsasaka? Ang Sagip Saka program, ito yung bahagi ng Sagip Saka Act or yung batas na RA 11321. Ito naipasa ni Senator Kiko Pangilinan na naglalayon na mabigyan ng suporta ang ating mga magsasaka, mangingisda at mga farm entrepreneurs upang mapataas ang kanilang kita. Ang layunin nito ay magkaroon ng direktang pagbebenta ang mga magsasaka at mangingisda sa merkado and especially sa mga national government agencies. Kasama na nga rito yung
pagbebenta ng mga farms and fisher folk natin sa mga agencies para magamit sa mga feeding programs, sa mga relief operations, at mga iba pang mga gawain, yung lalong-lalo na yung mga may mandato sa pagbili ng mga agri-products natin. Dahil dito, sa Sagip-Saka ay maaring makapagbenta ang ating mga magsasaka sa pamahalaan sa mas magandang presyo, Yes. premium price. At sa ganun ay matulungan sila na matanggal na yung middleman. Tama. At sa ganun ay sila mismo ang direktang makinabang sa kanilang mga produkto, dahil sa pagbili ng gobyerno o ng ating mga private sector sa direkta sa mga magsasaka ay tataas ang kanilang kita, at dito matitiyak natin ang mas magandang epekto nito sa pamilya at sa komunidad, and makakatulong ito para sa ganun ay mabigyan rin sila nung food security and food safety sa bawat pamilyang Pilipino. Okay po. Kasi ang kadalasang problema po ngayon, lalong-lalo na yung mga nagbenta ng palay po nila ngayon sa ating pong mga ay yung mga middleman po natin, na kumbaga sinasabi po nila na 30 pesos pala yung presyo ng palay, tapos biglang pagdating nila dito sa sa merkado, biglang yung ibebenta ng mga magsasaka yung ng palay nila, biglang bumaba. Opo. So mahalaga po yung... Oo. At ito ay sinuportahan din ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglalabas noon ng executive order nung nakaraang taon, 'di ba? Meron yung sobrang baba ng presyo ng palay. Naglabas po noon siya ng EO 100 na kung saan ay mag-establish ng floor price para sa pagbili ng mga palay or yung unmilled rice natin. At makapag-introduce ng trigger mechanisms for the implementation nitong ating mga Sagip-Saka. At bilang bahagi pa rin ng Sagip-Saka ay meron ding executive order supporting this Sagip-Saka Act, yung ating EO 101 na nirelease din noon last year, na minamandotuhan na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na direktang bumili sa ating mga accredited farmers and fisher folk cooperatives and enterprises. So, napakagandang balita ito sa ating mga magsasaka. Opo. Para syempre maiwasan na lang din po natin kasi maraming mga hearsay at mga hinahin po talaga tong mga farmers po natin na eto nga sa pagbili pa lang po ng presyo ng palay po nila ay talagang masakit na para sa bulsa po nila, lalo na yung mga farmers po natin hindi naman po sariling pera nila yung pinanggastos po nila, ay inutang pa po nila. Totoo yan. Oo. So sa pamamagitan nito, sa direktang pagbebenta nila, kung nakikita natin sa balita ay nagbigay na rin ng instruction si Senator Pangilinan bilang chairperson ng Committee on Agriculture sa Senado, na nagkaroon na rin siya ng mandato na ang pagbabayad sa mga farmers organization, sa mga magsasaka na nagbebenta sa gobyerno ay sana mabayaran sila within 15 days kasi meron mga hinaing yung ilang mga organization na matagal. So sa ngayon ay may instruction si Senator Pangilinan bilang bahagi nito ating Sagip-Saka na mas mapabilis na mabayaran yung ating mga magsasaka at mangingisda. Okay. So good to know po. Lalo na yung mga ating mga vegetable farmers na nagbibigay. Okay. So, yun po, talagang magandang tulong po ito para sa ating mga magsasaka, sa pagbili po ng kanilang mga produkto. So, naman po yung, yung mas benepisyo pa na makukuha po ng ating mga smallholder farmers po sa ilalim po ng Sagip-Saka program. Yeah. So, sa pamamagitan ng ating Sagip-Saka program, yung una, gaya ng nabanggit ko kanina, ay yung direktang pagbili ng national at local government units sa mga magsasaka. Maaring makabili na ng mga pagkain, mga fresh and processed produce, yung ating mga lokal na pamahalaan, mga ahensya ng gobyerno, direkta sa mga magsasaka. Na meron tayong bago tayong procurement mode ngayon, yung negotiated procurement sa Sagip-Saka strategy or mechanism, na kung saan ay hindi na sila dadaan sa
usual na bidding process na kapag magsasaka ang magbebenta sa ating pamahalaan ay mas madali ang proseso. Ano? So, hindi na rin kinakailangan na mayroong threshold. So, kung basta ito ay produkto ng mga magsasaka, gaano kadami kung ito ang requirement ng isang government agency ay maaari nilang ibenta. Ano? Ang kinakailangan lang ay sila ay rehistrado ng mga iba't ibang registry systems natin, gaya ng NCFRS para sa mga coconut farmers, yung National Coconut Farmers Registry System, yung RSBSA natin, yung FishR natin para sa mga mangingisda natin, ano, at mga iba pang mga registry system sa gobyerno, ano. Ngunit sa ngayon, ang Department of Agriculture nasa pangunguna ng AMAD, ano, yung Agriculture and Marketing Division natin, ay meron tayo yung system, yung tinatawag na FEDIS, ano, yung ating FEDIS system. Ito yung Farmer and Fisher Folk Enterprise Development Information System. Na kung saan ay parang PhilJets naman ito ng mga magsasaka. Doon sila magre-rehistro at makikita na nila yung mga pangangailangan ng mga government agencies. So, doon na sila magbebenta direkta, ano? So, yun yung isa sa mga una na mga benepisyo na makukuha, yung pwede magbenta sila para sa mga relief operations, sa mga catering needs, sa feeding programs, lalo na sa DSWD, sa DepEd, at may mga yung DepEd, lalong-lalo na ngayon, meron sila yung para sa yung pagbibigay ng gatas, feeding program, yung sa milk program nila na nabibili sa mga dairy farmers natin, ano. Pangalawa naman ay yung pakikipagtulungan ng gobyerno para bigay ng access sa mga magsasaka ng direct link sa mga private sectors natin, ano, upang sa ganun ay mabawasan na yung middleman natin. Yung talaga ang isa sa mga yung problema na direct from the farmers to the end users natin, ano, yung mga industries natin, para sila na yung direct na makapag-negotiate, ano. Isa dito na example, yung ating learning site for agriculture and yung isang kooperatiba sa Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya, yung Alcavega natin, ano, na sila na ngayon ay direct na nakakapagbenta sa Jollibee Foods Corporation. So, yung mga bell peppers na meron sila at iba pang mga produkto, ano, ay nagbebenta na sila. So, sa pamagitan nun, ay mas mataas yung kinikita nila. Dahil direkta na sila at sigurado yung merkado ng kanilang mga produkto. Ano? At pangatlo, at panghuli yung insentibo sa buwis at mga exemptions. Ano? So kung sila ay mga kooperatiba, sila ay mga magsasaka, ay may insentibo sila sa buwis. Kung wala man, ay mas kakaunti lamang ang babayaran nilang taxes, ano, sa pagbebenta ng kanilang produkto. So, ito, pag nabawasan yung kanilang mga gastusin sa pagbubuwis, ay madadagdagan na naman yung kanilang kita. Yeah. So, napakaganda ng ating Sagip Saka Law, at sana ay ito'y i-grab ng ating mga farmers and fisher folk na oportunidad para sa ganun ay mas mapaganda yung kanilang kita sa pagsasaka at pangingisda. Okay. So maganda yung partner, ano, dahil mas lalong maihikayat yung ating mga farmer na magtanim. Tama. Kasi 'di ba may mga yung sobra yung kanilang mga harvest ay may mga nababalitaan tayong itinatapon na lang. So ngayon ay mas direkta na silang makapagbenta. Pero sir, ano, maliban doon po sa mga nabanggit po ninyo, paano po makasali, for example, yung mga magsasaka natin para sa programang ito, ano? Dahil baka may mga magtatanong, paano kung individual cooperatives po yung ating mga farmer? Ano po yung gagawin po nila para makasali po dito? Yes, ano, especially para doon sa ating negotiated procurement sa GIPSACA natin sa ating procurement law, ano, ay ine-encourage natin sila na magparehistro sa FEDIS natin, yung Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Information System, ano. Pwede silang magpa-assist
sa kanilang mga municipal or city agriculturist para sa ganun ay maparehistro sila dahil by October 22 ngayong taon ay tanging ang mga nakarehistro na lang sa FEDIS ang pwede makipag-transact dito sa ating negotiated procurement sa GIPSACA method, ano? So, sino-sino nga ba yung ating mga maaring maging kasali dito sa pagbebenta, ano? Pwede yung mga existing producer groups, ano? Kung kayo isang organization, o kaya naman ay kahit ikaw ay single proprietor, ikaw ay solo lang na magsasaka o mangingisda, maaari ka pa rin makipag-transact sa government, ano? And yung nabanggit ko kanina, yung mga cooperative o kaya mga clusters, dahil karamihan na ngayon sa mga magsasaka, malilit na yung mga land holdings natin. So, konti lang yung amount yung quantity na na-produce. Pero kapag tayo nagsama-sama, nagkakaisa, at maganda yung pareho yung kalidad ng ating produkto, ay maaari tayong magbenta ng mas maraming amount at mas mag-command ito ng mas mataas na presyo, no? And of course yung mga micro, small and medium enterprises natin, kasi hindi lang fresh produce ang maaaring ibenta, kundi pati mga processed agricultural products ay maaari nating ibenta sa gobyerno, no? So hinikayat natin sila again na magparehistro sa FEDIS. Maaari nilang hanapin sa kanilang Facebook, or kaya i-google lang nila yung FEDIS, makikita nila yung information system, ano? So it's FFEDIS, ano? Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. So hinikayat po namin kayo na magparehistro upang makasali dito sa ating programa at dito makapagbenta kayo direkta sa mga ahensya ng pamahalaan. Okay, very well said, sir. Sir Vlad. At yun nga din po yung isang problema din po ng ating mga magsasaka. Ay hindi po nila kasi nababalitaan yung mga ganitong programa ng gobyerno. So, isa po ito sa ating programa na layunin po ng programa po natin. Kung kayo po ay nakikinig, pwede nyo pong i-share sa mga kapwa nyo po farmers para mas maintindihan po nila atong programa po ng gobyerno po natin na bagong-bago itong sa GIPSACA. Para mas matulungan po natin sila. Tama yung sinabi ni sir, dapat sama-sama at tulong-tulong po tayo. Kung maliit yung mga produce po natin na yung mga harvest po natin mga produkto, ay pwede po kayong maghikayat ng mga kapwa yung mga farmers para sabay-sabay po kayong magbenta, ano? Oo. Tsaka kung may mga farmer na hindi talaga kakayanin yung bilang nung kukunin nung isang kumpanya, siguro maganda yun na silang lahat o kung sila magkakapitbahay ay magtutulungan din na mag-produce doon sa number ng kailangan. Opo. At gusto ko lang idagdag, kapag sila nagbenta sa gobyerno, maaring mas mataas sa farm gate price, ano? So nandun sa batas na maaring mas mataas doon sa farm gate price ang pagbili ng government, no? So para mas makatulong sa kanila. So magandang balita at syempre inaanyayahan po namin kayo ng mga ating mga farmers. Kailan po ulit yung deadline, sir? October 22. 22, yeah. Opo. So ang registration, pwede silang online registration, no? Kaya ay merong forms na i-fill out, pwede silang magpa-assist sa ating sa kanilang mga municipal agriculture office. So kaya naman kung magawi sila sa mga istasyon ng Department of Agriculture Regional Field Office 2, ay maaari silang tumungo doon. Okay. So pwede silang magpa-assist kung paano yung proseso para lahat tayo ay makinabang dito sa ating programang ito. Okay po. So isa itong magandang balita para sa ating mga farmers na sana ay hikayatin po natin yung mga kapwa po nating farmers hindi pa po nakapanood dito sa ating programa na panoorin para mas maintindihan po nila itong sa GIPSACA na sinasabi po ni Sir Vlad. At syempre meron pwede rin naman po kayong mag-search sa inyong mga sa Google, sa Facebook, kung paano po itong proseso na ito para mas maintindihan po natin. Okay, so Sir Vlad, bilang panghuli po ay ano naman po ang inyong mensahe sa ating pong mga magsasaka, kabataan at partners na patuloy pong sumusuporta sa programa po ng ETI. Ayun po, kami po ay nagpapasalamat sa ating mga partners sa field, partners in development, ang mga kabataang magsasaka natin, ang mga magsasaka, mga farmer leaders natin sa patuloy na pagsuporta
sa mga gawain ng Agricultural Training Institute. Ang ATI po ay laging nariyan para sa ganun ay suportahan kayo, lalong-lalo na pa sa mga capability building, sa mga training programs, upang sa ganun ay maituro po at may bahagi at may bigay ang mga iba't ibang mga makabagong kaalaman at teknolohiya para mas mapaganda ang ating ani at kita. And of course ay tayo po ay nagpapasalamat sa ATI dahil sila ay laging nandyan rin na tumutugon dun sa ating mga hamon, yung mga challenge na sa kanila na baguhin or kaya ay i-adapt yung mga technologies nating itinuturo, at yun naman ay ating mga nakikita lalong-lalo na dun sa mga model farms natin, sa mga learning sites for agriculture, sa mga magsasaka scientista natin na sila rin ay ating nagiging katuwang para may palaganap ito mga impormasyon at kaalaman na to sa kanilang mga kapwa magsasaka sa kanilang mga respective areas. So, again po, sa ngalan po ng aming Center Director, si Dr. Clarice Mariag Alasca, maraming salamat po sa patuloy na suporta, manatili at laging makinig po sa ating programa, sumubaybay sa ating Facebook page dahil dyan po tayo nag-a-announce ng mga programs, projects, and services po natin. Okay. So, with that, ay maraming salamat po, Sir Vlad, salamat po sa impormasyon at kita-kits po ulit sa mga susunod na episode po ng ating programa. Maraming salamat, JR at Jolina, and of course, ay gusto ko ring pasalamatan lahat ng ating mga municipal, city agriculturists, mga provincial and municipal veterinarians natin. Maraming salamat po sa suporta po dahil sila yung ating kasama sa extension sa field. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you po. Filipino cuisine is a taste of home and a celebration of our culture. Passed down through generations, these Filipino recipes are what bring our families together and keep our traditions alive. Let's celebrate the flavors that keep our families close. Happy Filipino Food Month! Kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Maraming salamat po sa ating guest ngayong araw, si Sir Vladimir Caligiran, ang ating OIC Assistant Center Director, and of course, Chief po ng Information Services Section. Tama ka dyan. So, siksik-liglig at umaapaw po ang ating mga pa-contest at mga aktibidades para sa ating Filipino Food Month and High Value Crops Week. At ngayong buwan ng Mayo naman po ay pagdiriwang po natin ang National Farmers and Fisher Folks Month dito sa Pilipinas. Buwan po ito ng ating po mga magsasaka at mga mangingisda, kaya antabayanan po ang mga programa at serbisyong hatid pa po ng ating pong ahensya sa inyo. Okay, so kaya naman kung kayo po ay interesado sa ating mga pa-trainings, mga programa, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga sumusunod po na paraan. Tumawag po sa Farmers Contact Center sa number na 0920-946-2474. Inulit ko po, 0920-946-2474. I-like, i-follow at mag-message po sa ating Facebook page, ang ATI Region 2. At ganoon na rin po sa atin, i-follow din po ninyo kami sa X at Instagram, ATI-RTC2, o kaya naman po ay mag-email po sa aming official email address sa rtc2.bcc@ati.gov.ph, or kaya naman ay bumisita po kayo mismo dito sa aming ahensya. Nandito lamang po kami sa may Barangay Malasin, Phil Rice Compound, San Mateo, Isabela. Sa lahat po ng tumutok sa ating programa ngayong araw, sa lahat po ng nag-comment, sa lahat po ng nanood at nag-share sa ating live, maraming salamat po sa patuloy na pag-antabay at pakikisa sa ating programa. Sa ngalan po ng aming Center Director, Dr. Clarice Mariag Alasca, at ang buong puwersa po ng ATI Region 2, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy at walang sawang suporta. At bilang pakikiisa sa pagdiriwang po natin ng Filipino Food Month at High Value Crops
sweet. Taos puso rin po kaming binibigyan pugay ang lahat ng mga magsasaka, kababaihan at mga katuwang sa agrikultura. Kayo ang tunay na haligi na sa likod ng masasarap at masusustansyang pagkaing Pilipino. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman, si JR Batan. Maraming salamat at Mabuhay ang mga magsasakang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Sa pamamagitan ng ating mga pagkain, matutuklasan natin ang ating pagka-Pilipino. Malikhain, matatag at may malasakit sa kapwa. Kaya naman, ang pamahalaan ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang masiguro na may sapat at murang pagkain para sa bawat Pilipino. Sari-saring sangkap man ang pagkaing Pilipino. Ang pagmamahal, lasap na lasap. Sari-saring sangkap rin ang kultura natin. Ang palasang Pilipino, walang kasing sarap. Tinapay, kakanin at halo-halo, walang kasing sarap. Ang palasang Pilipino, bagnet ng Ilocos at lechong sibong baboy, walang kasing galing. Ang lutong Pinoy, ipagmalaki sa bawat mesa ng mundo. Ang sariling ating pagkaing Pilipino, mahalin at pagyamanin, ihain sa mundo. Sa buwan ng kalutong Pilipino. Kalutong Pilipino, pag-aralan natin ang pagkain na maayos, masustansya at balanse. Kaalaman sa kalusugan sa loobin, ang pagkain masustansya ating